Alright, magandang umaga po sa mga paluti natin dyan. Ito po muli ako at nagbabalik na. Nandito po tayo ngayon sa Bonifacio Avenue, no? Palabas po ito ng Bonifacio Avenue, Balintawak. Yan po. Dito po sa may bandang kanan ko ay Balintawak Market na po yan. At ako po ilalabas ng EDSA. Aakyat po ako dyan sa may tulay papuntang Balintawak, Caloocan. Papuntang Monumento, Caloocan. Palabas po ako ng EDSA. Yan, aakyat po ako dyan sa may tulay. Kakanan ako dyan. Yan po ang papuntang EDSA na noon ay tinatawag na Highway 54. Konting kaalaman lang po, no. Total tayo dadaan sa bantayog ni Bonifacio. Gusto ko lang pong ibahagi ang konti kong nalalaman. Alam niyo ba na ang bantayog po ni Bonifacio ay may taas na 45 talampakan mula lupa hanggang sa tuktok, no? At ang ganyang rebulto naman ay mayroong mula sa talampakan hanggang sa dulo ng Ottawa o Bandida ay mayroong 7 talampakan. Ang bantayog po ni Andres Bonifacio ay sinimulang itayo noong 1930. Saan mayroong patimpalak at ang artist na nanalo sa Atro ng Buwagi ay si Guillermo E. Tolentino. Si Tolentino po ang gumawa ng kanyang libulto o bantayog dyan sa Caloocan. Uh, 1933 naman, no, nung pinasinayaan ang bantayog na o rebulto ni Andres Bonifacio diyan sa Caloocan na tinatawag noon na Grace Park pa, kung saan 70 anyos na siya. Si Andres Bonifacio po ay sinilang sa Maynila, no, sa Tondo noong November 30, 1863 at namatay po siya ng Mayo 1897 sa edad na 34, sorry. Si Bonifacio rin po, ang tatay niya po ay si Santiago Bonifacio. Kagalang-galang nanay niya ay si Catalina Castro. Ang KKK po, no, ay may dalawang function po yan. Mayroong dalawang grupo. Magdalo na pinamumunuan ni Aguinaldo at magdiwang sa pamumuno naman ni Bonifacio. Yan po, no, nasa monumento na po tayo, no, Monumento Circle, no. Gusto ko sana huminto yan, no, kaya nang baka tayo mahuli at marami kasi nagbabantay rin dyan. Kaya napagpasyahan ko na dumiretso na lang sa MacArthur kasi pauwi na rin ako nung araw na yan. Sir, bala ko talaga siyang hintuan, kaya
magdadalawang isip ako dyan. Gusto ko sana siyang balikan. Nakalusot na ako dito sa parang nahirapan na ako bumalik. Sabi ko sayang, balikan ko sana. Kaya medyo napapahinto pa ako rito nandito na ako sa MacArthur Highway, kung saan ipauwi na ako papuntang Valenzuela. At medyo na-stop over ako rito, parang kasing gusto kong balikan yung monumento, sayang kasi nandito na rin ako. Pero nagdadalawang isip din ako. Hindi ko alam kung saan dadaan dito, baka mamaya bawal ligo kasi diretsuhan kaya ako huminto muna ako rito, sa dilim, medyo mainit. Ito po ay MacArthur Highway na papuntang Valenzuela. Sakop po ito ng Caloocan. Kaya parang pagpasyahan ko dyan umalis na lang ako, diretso na ako sa amin. Ito, binabaybay ko na yung kahabaan ng MacArthur papuntang Valenzuela, sa barangay Marulas, Valenzuela. Dito po, pagtawid dito sa kalsada sa may tagpas ng gasolinahan na po ito, Malabon City na po ito. Ito po, binabaybay pa rin natin ang kahabaan ng MacArthur. Saan ito po sakop na ng Malabon City. Ito, dire-diretso lang. Alam niyo po, ito pong MacArthur Highway, isa po ito sa pinakamahabang highway ng araw. Ito po ay mula Caloocan, Monumento, hanggang, alam ko, maabot pa ito ng Baguio. MacArthur Highway. Dito po dumadaan ng araw si Douglas MacArthur, si General Douglas MacArthur, pag pumupunta siya ng norte. Wala pa kasi noong highway, yung super highway, yung North Highway ngayon. At may tumatawid. Dito po, malapit na po ako sa tulay ng Tulyahan River. Sakop na po yun ng Valenzuela. Ito pong area to ay medyo malabon pa rin po ito. Pag tungtong mo sa tulay ng Tulyahan ay yun po ay Valenzuela na. Ito na ang tulay ng Tulyahan, Valenzuela po ito. Ito pong kaliwa ay San Miguel Corporation po ito ito po ay isakop na ng Valenzuela City. Medyo magulo po ang camera ko dahil ang magalaw po itong motor nasa ibabaw kasi ito ng handle ng motor. Diyan na po ako kakanan sa may malapit sa may Jollibee. Diyan po sa may stoplight. Bali kakanan ako diyan. Papasok ng Marulas, Barangay Marulas.
po, no? Dire-diretso lang po yan. Ito po ay Barangay Marulas na, no? Bali Valenzuela po to. Ayun po yung yan pong pakanan na yan ay market ng Marulas. Ito po SM Xavier. Ito diretso lang din po ako, no? Medyo may kalayuan pa ako rito, no? At yun nga po, no? Parang mayroong mga checkpoint, may mga police yan, no? At yun, no? Yun, hindi naman ako sinita, pero meron silang ibang sinisita. Ewan ko kung anong ano yun, siguro walang helmet o walang angkas, ano lang. At yun po, dire-diretso lang po. Bali palabas po ako nito ng Bahay Pare, sa may subdivision ng Asikate o Asikate. Yun po yung barangay na ng Gente de Leon. Yan po, no? Medyo pahinto-hinto tayo dahil may mga tumatawid, pero okay naman, moving pa naman. Ayun po, dire-diretso lang. At maganda naman ang takbuhan, walang traffic. Okay, malapit na rin po ako. Ito pong Barangay Marulas, no? Kahit pa paano po, kahit bahain to, no? Pero maganda naman ang area niya, puro sementado. Nga lang, konting ulan ay binabaha na ron sa may kanto, no? Sa may stoplight. Dito na medyo mabilis na ang takbo ko rito, na hindi naman kasi siya matraffic, kaya dire-diretso lang. Yan po, no? Malapit na ako rito sa may Bahay Pare, no? Medyo paakyat po doon, eh. At yan pong Bahay Pare, no? Noong araw pinananakot sa amin yan, no? Kabataan namin, kasi liblib dyan, mapuno, masukal, malalaking puno. Ang sabi nila, meron daw pari dyan na pugot ang ulo, kaya kami noon takot na takot pumasyal dyan. At yun nga po, no? Malapit na tayo sa may paakyat and sa may paahon. Malapit na po yan ang may Bahay Pare. Yung pong Bahay Pare, sakop na po yan ng Barangay Gente de Leon. Yun po yan sa Barangay Tiburcio de Leon. At pati po yung Asikate, no? O Asikate subdivision, Barangay Gente de Leon po yan. Yan po, no? Dire-diretso lang. At ito na, malapit na tayo sa Sapa. Paglagpas po ng Sapa na yan ay ano na po yan, Bahay Pare. Minsan po liblib po yan ng araw, no? Mapuno, makakatakot talaga, malalaking puno. Yan po yung Sapa, may harang na po, no? Ito
ito po ay masikip na daan po ito, no? Pag may kasalubong po rito, hinto ka rito sa meno, didikit ka, tulad niya, no? Dumikit ako. Kasi magpapang-abot kayo rin sa may kantuhan na yan, eh. Kaya ingat-ingat lang pag dumadaan dito. Medyo pinalakihan na nga po ito, no? Pinalapad ng konti. Kasya na yung isang tricycle sa isang motor. Dati hindi ko kasya yan, eh. Malapit na tayo sa may subdivision ng Asikate o Asikate. Diretso lang po. Hindi naman napakasikip ng daan. Pag may kasalubong ka rito talagang hinto. Yun. Yan na po yung barangay Asikate, subdivision po ng Asikate. Sakop pa rin po ito ng barangay Tiburcio de Leon. Ito po yun, barangay Asikate o Asikate subdivision. Ito po kahaba na ito, depende sa abing nyo po ito. Ang labas po nito barangay Tiburcio de Leon, National Highway po ng Tiburcio de Leon barangay. Main road po ng barangay Tiburcio de Leon. Medyo maganda ang daan. Linggo kasi ngayon, walang gaanong traffic. Ito po ay Independence Avenue. Nung araw kami lang ang tao rito, no? Napakarami na. Noong puro damo yun. Ngayon wala nang paglagyan, puro bahay na, kabahayan na. Dire-diretso lang po yan. At doon po ako sa kabilang street, at medyo magpapaalam na rin po ako, no? Ano na po tayo, dire-diretso lang po. Hanggang dito na lang po tayo, no? Malapit na po ako sa lugar ko, sa General sa Rigor Street, Barangay Gente de Leon. Ang labas po na yan National Road po ng Tiburcio de Leon yan. Yan po ang kanto. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa mga palauti ko dyan. Thank you.